Hello guys, this is Yani and welcome to my channel. Kasi alam mo kung bakit ka nandito sa video na 'to, iisa lang yung interest natin kaya dapat suportahan mo naman ako. Support. Ano pag-uusapan natin ngayon? Ang pag-uusapan natin ngayon, ano ba yung maganda? Maging freelance, massage therapist o pumasok sa kumpanya? Baka kasi nangyari 'to sa inyo so ano lang, i-share ko lang. O 'yan, pumunta sa barangay niyo tapos sasabihin ni Kong o ni Consi o ni Mayor, ayan magbababa ako ng mga trainer, mag-aaral kayo ng masahe kasi maganda 'to, um, skilled 'to na matututunan niyo at puwede niyong pagkakitaan. So kayo naman pumasok kayo doon, 180 hours kayo nag-aral ng masahe. Alam niyo ba sa ilang linggo or sabihin natin isang buwan na pabalik-balik kayo doon sa barangay hall para mag-aral ng masahe, hindi talaga kayo matututo ng bonggang-bongga. As in, matututo kayo ng sequence, pero yung tamang posture, tamang hagod ng kamay, sakto ba sa oras, sa 1 hour, nabigyan niyo ba ng tama yung kailangan ng kliyente niyo na masakit ang katawan, napagaling niyo ba? Hindi yun matututunan sa 180 hours o sa isang buwan na pag-aaral sa barangay. Matututunan niyo yung skill na yan sa spa, sa mga kumpanya. Sa experience, sa katawan ng client, matututunan niyo 'yan. Kaya unang sasabihin ko sa inyo, pumasok kayo sa spa, mag-aral kayo doon. Huwag kayong magbase sa experience na kayo lang. Kailangan meron kayong trainer na laging tumitingin sa inyo araw-araw. Do'n kayo talaga matututo. Yung skill niyo, doon niyo talaga mapapagaling. 100% yan. Pagka sa spa kayo pumasok, hindi niyo problema ang client. Sila magbibigay sa inyo 'yun, 'di ba? Ang kumpanya ang magbibigay sa inyo ng kliyente. Kasi 'pag hindi sila nagbigay sa inyo ng kliyente, paano sila kikita? Hindi niyo problema ang tubig, ilaw, ang lugar, kasi gastos lahat yung kumpanya. Ang marketing, lahat yun kumpanya ang gagawa. Ang gagawin mo lang doon, pumasok, maghilot, umuwi. Oh, gano'n lang. Tapos, keri na. Eto pa, pagka sa kumpanya ka pumasok, marami kang magiging kaibigan. Marami kang makikilala, marami kang mag-e-experience. Hindi lang kung ano yung tinuro ni mayor sa inyo sa barangay, mas madadagdagan pa yon 'pag nasa spa kayo. 'Pag sinabing spa, malakihan yun, um, kumpleto. Pero meron din naman kasing maliliit na home service lang, nasa ano lang kayo, nasa condo lang kayo, sa apartment lang kayo, tapos tatawag lang yung kliyente, ayan, puwede na kayong mag-massage, kaya lang sa labas. Yung spa kasi, yung kliyente ang pumupunta doon sa spa. 'Pag home service naman, kayo ang pupunta sa kliyente. So yun. Kailan magiging okey ang freelance? Wait lang, may isa pa pala, may last pa pala para sa kumpanya ka, kung hindi makapal ang mukha mo. 'Pag sinabing hindi makapal ang mukha mo, hindi mo kayang mag-market, hindi mo kayang i-market yung skilled mo, hindi mo kayang mamigay ng flyer sa mga tao para sabihin, "Ma'am, magpahilot ka sa akin, magaling ako." Or maglagay ng mga tarpaulin sa mga pader at i-post ang number mo at sabihin sa buong mundo na naghihilot ka. 'Pag hindi mo kayang gawin yon, sa spa ka talaga bagay. So, may mga kaibigan akong ganyan, hindi hindi sila makaharap sa mga tao kunyari, "Hello ma'am, ako po si ano ganyan, baka gusto niyo magpahilot." O 'pag hindi mo kayang gano'n, tahimik ka lang, introvert ka na nakarating sa spa, ayun, sinasabi ko sa'yo sa spa ka lang. Pagka-freelance, eto yung mga malalakas ng loob magsarili. 'Pag sinabi mong freelance, eto na yung mga marurunong na kayang i-market yung sarili nila. 'Pag sinabing kayang i-market, kahit sino makausap mo puwede mong share na, "Uy ma'am, masakit ang katawan mo, pahilot ka sa'kin mamaya." Ayun, o kaya pumunta ka sa harap ng mga condominium, mamigay ka ng flyers, ganyan. O kaya magpagawa ka ng tarpaulin mo, tapos mag-post ka ng tarp kung saan-saan. So ayan, freelance ka, wala kang amo, wala kang oras na susundin. 'Pag sinabi mong hindi ka maghihilot ngayon, hindi ka maghihilot ngayon. Sa spa hindi puwede 'yun. Pagka sinabing ang pasok ay 1:00, papasok ka ng 1:00. Pagka sinabing uuwi ka ng ganitong oras, uwi ka ng ganitong oras. Bawal ang tumanggi kasi nasa kumpanya ka. Pero kung freelance ka, kung kailan mo gusto magtrabaho, dun ka lang makakapagtrabaho. Wala kang kalaban sa kliyente kasi ikaw lang lahat maghihilot nun. Hindi katulad sa spa, kunyari nagpahilot si Mr. C, ang ganda nun mag-tip, kaya lang naka-line up kayo. Ang susunod na line up yung kinaiinisan mong therapist. Bakit siya? Dapat ako,
bakit di mo nag-request yan? Gano'n. So, ayun. Pagka pagka freelance ka, sa'yo lahat. Sa'yo lahat ng kita, sa'yo lahat ng pagod, sa'yo ang marketing. Pero the best 'yun kasi wala kang amo, wala sa'yong magmamando kung anong gagawin mo. Ayun, so gagalingan mo lang yung service mo dun sa client mo para babalik ulit sila sa'yo. So, kung freelance ka rin, mas malakas yung potential ng kita kasi ang mga therapist 20 to 50% ang kinikita nila sa mga spa. Depende sa pamalakad ng kumpanya, 'di ba? Yung mga therapist kasi na sa ₱500 na 1 hour na hilot, 100 sa kanila. Yung iba naman 250, depende sa kumpanya. Pero kung freelance ka, presyo mo lahat. O puwede ka magpresyo ng 500 per hour, puwede rin 1,000 per hour, depende kung gaano na kagaling yung skills mo at 'pag sinabing 1,000 ma'am per hour, ang mahal mo naman pero sige na nga kasi magaling ka, gano'n. Excuse lang, So, home service, ang service mo, ayan wala kang spa, yun nga lang wala kang spa, dadalhin mo yung spa sa bahay ng kliyente mo, yun ang the best do'n. At ayun, walang magmo-monitor sa'yo kung nasaan ka na or o pagkatapos mong mag-massage, magjo-Jollibee ka muna or gagala ka muna kasi sa kumpanya pagkatapos mag-service, o kailangan mo ng bumalik sa sa spa kasi next client ka na ulit. So ito yung magandang insight. Ano ba yung punto natin dito? Ano ba yung gusto nating i-share sa inyo? Siyempre kung first time ka, mag-training ka muna. So pumasok ka sa spa. Pangalawa, 'pag magaling ka na, puwede ka na mag-freelance. Tapos mag-aral ka ng marketing, paano mo ibebenta yung skill mo sa mga taong nangangailangan. So yun. Pero siyempre mangarap tayo. So magnegosyo tayo. Ayun ako ngayon. Ayun ako ngayon, nagnenegosyo tayo ngayon. So nagfi-freelance pa rin ako, nagma-massage pa rin ako paminsan-minsan. Pinipili ko na lang yung mga kliyente na hindi mahirap kausap, charot. At maganda ang pagbibigay, charot. Basta yun, pinipili ko na lang siyempre 'no, ayoko na pagodin lalo na ngayon nagkakaedad na ako. Nasa 40 na rin, 40 na rin tayo. Hindi katulad dati nung bago-bago pa lang. Hala sige, bira ng bira hangga't kaya ng katawan. Pero ngayon medyo nililimitahan ko na rin kasi mabilis na rin ako mapagod. Kaya naman nakaisip ako ng napakagandang idea. Gumawa ako ng siyempre sa spa tayo nagtatrabaho. Lahat ng klase ng massage oil, basta lahat ng panghaplas sa katawan ginamit na natin. Natutunan natin siya kung paano gawin. Naka-attend ako sa mga training, mga seminar, paano gumawa ng oil at ayan, sabi ko ng gano'n, oo nga 'no, ang tagal ko ng alam alam ko siya gawin pero bakit 'di ko naisip? Kaya ayan ngayon naisip ko na mga kapatid, eto meet my baby, ayan meet my liniment, this is, ah Inma Touch Liniment, ayan. Meron tayong lavender at meron tayong peppermint. Alam niyo ba na napakamura lang nito at kung magre-reseller ka o magdi-distribute ka ng ating liniment, sinasabi ko sa'yo papaldo tayo dito dahil sa ngayon, sa mga panahon ngayon, lahat ng tao masakit ang katawan. Bata, matanda, hindi tumatanda, hindi bumabata, talagang masakit ang katawan. Kaya ito ang kailangan natin ngayon. Ayan, Inma Touch Liniment. Inma Touch Liniment. Ayan, tapos meron din tayo siyempreng balm. Meron din akong massage oil kaya lang wala siya dito. Sa susunod na mga araw ipapakita ko rin sa inyo ang aking mga massage oil. Kung kailangan niyo din 'yon, ayan, napakaganda ng aking massage oil. Hindi siya masyadong malangis o masyadong ano ba tawag dito, basta 'yun na 'yun. Um 'Yun, kung o-order kayo nito, i-PM niyo lang ako, i-message niyo ako, puwede rin kayong mag-comment sa comment section, hahanapin ko kayo kung saan niya, basta sa inyo ang shipping fee. Dahil ₱50 lang ito at mumura pa kung magre-reseller ka, tapos sa'kin pa shipping fee, 'di ba, hindi na tama 'yun, kaya kayo na magbayad ng shipping fee. So ayan, napakaganda nito, yung kasama 10 ml lang 'to, ay shucks, nakita. Ay 10 ml lang ang aking liniment,
pero napakaganda niyan. Yung 10 ml sa market na branded at ang mahal-mahal, 100 plus, 120, 130 ata yun, pero ito ₱50 lang. Napakamura. Same lang naman yan. Lavender, eucalyptus, camphor at methyl din ang laman nito at napakabango, napakasarap. Marami na akong repeat orders at masasabi ko sa inyo na marami na nagre-reseller sa akin dito. Iyon. So, kung gusto niyo mag-reseller, i-PM niyo lang ako or mag-comment kayo sa comment section at mag-usap tayo para sa reseller. So, ayun, maraming salamat. Hanggang dito na lang ang ating araw. Sana na-enjoy niyo ang ating video at maraming salamat sa inyo. Huwag niyong kalimutan na mag-follow, subscribe sa aking channel. This is Yani and bye!